Heto mga boss, magkakaroon lang tayo ng konting real talk dito sa vlog natin for today kasi madami mga bagong content creators na masyadong nape-pressure, especially dun sa paparating na bagong requirement ng monetization this coming February 1, 2027. So madaming namomroblema about dun sa kanilang editing skills, doon sa abilidad nila, paano sila pwede mag-edit ng mga videos na meron sila, doon sa skills na meron sila ngayon na hindi pa ganon masyado kahasa or kaganda, especially sa editing. So ito mga boss, magbibigay lang ako sa inyo ng konting real talk bakit hindi nyo kailangan masyado problemahin or iasa sa editing yung paglago or pag-angat ng YouTube channels nyo. Madami kasi sa atin ang nakakapanood ng iba't ibang content creators, mga nagtuturo, mga tutorials na kung saan nagsasabi na pagka wala kang editing skills, pag hindi ka magaling mag-edit, talagang mahihirapan ka mag-grow dito sa social media. So maaring totoo, maaring hindi. So paano ko nasabing hindi? So tutukan yung video natin guys, mag-stay lang kayo ng ilang minuto. For sure magigets nyo or marirealize nyo yung ibig sabihin ni DJMA. So dito sa social media mga boss, sobrang dami na pong tools, sobrang dami ng mga applications ang nakakatulong sa atin para mapaganda yung mga videos na meron tayo. Pero ang tanong, required ba talaga na mag-edit? Required ba talaga sa isang video na i-edit natin ito? So the answer is no. Okay? Itong video na to mga boss, gagawin ko tong isang example na no stop, no edit, no cut, no trim. Pero magsisingit lang tayo ng isang ads sa isang platform na madalas kong pinopromote, which is, alam nyo na yon. Pero mamaya na yon. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ni DJMA? So dito sa social media mga boss, hindi naman nire-required ng mga platforms na i-edit nyo yung video nyo. So dagdag ganda lang ito, dagdag effects, dagdag para mas maging malinis yung mga videos na ginagawa natin, para mas magandang mapanood or mas maganda siyang panoorin, especially ng mga viewers na meron tayo. So, paano mo nasabi DJ na kahit walang edit is may chance na umangat ang mga YouTube channels namin? Napapansin nyo ba guys sa mga content creators or dun sa mga sumisikat na mga, sabihin natin na mga bagong vloggers, di ba? Some of them nag-grow or sumikat dahil lang sa isang pangyayari na na-capture sa isang raw video. So pag sinabi kong raw video, unedited yun ha. So parang hindi lang sinasadya. Tapos dun sa moment na nakuhanan sila ng video, may kakaibang nangyari na it's either nakakatawa, nakakatuwa, alam mo yun, yung talagang yung emotion mo is maapektuhan. So yung ibig ko sabihin dito mga boss is sumikat siya dahil sa isang raw video lang. 'Di ba? So hindi ko sinasabi na ito ay pwedeng mangyari sa inyo, but ito ay nangyayari sa iilang content creators. Okay? At paano nga ba kumakalat ang isang video? So syempre, pagka matagal yung panonood ng mga viewers, for example ako, nanonood ako sa video niya. Yung video niya hindi niya inedit. Pero yung panonood ko dun sa video niya, umabot ako ng 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. So, sobrang haba nung panonood ko. Ibig sabihin, bilang isang mindset or yung utak ng tao, no? Hindi naman tayo tatagal sa isang video kung hindi tayo nahuhook or hindi natin nagugustuhan yung video niya. Walang pakialam ang algorithm sa nararamdaman natin. It's either binabash natin siya, galit tayo sa kanya or natutuwa tayo sa kanya or gusto natin yung ginagawa niya. Walang pakialam ang algorithm dun mga boss. So ulitin ko, walang pakialam po ang algorithm kung ano yung nararamdaman natin. Ang mahalaga doon sa algorithm is kung gaano natin kahaba pinapanood ang isang video ng isang vlogger or content creator. Kaya nga sabi ko kanina, kahit hindi ka marunong mag-edit, kahit hindi ka ganun kagaling mag-edit, nakadepende po yan kung gaano kakatagal papanoodin ng mga viewers nyo. So for example, ngayon mga boss, kung nakaabot ka man sa video ko na to, almost 4 minutes to 5 minutes na, but still, wala pa rin tayong editing na ginagamit. So this is an example of a raw video, tuloy-tuloy yung explanation, walang cut, walang script, so just plain explanation. At alam ko naman sasabihin ng iba sa inyo, DJ May, hindi naman lahat ng tao kaya yung ginagawa mo. So well, tama naman. Pero itong example kasi na to mga boss is kung meron kayong skill sa pagtuturo, sa pag-explain ng mga bagay-bagay na hindi nyo kailangan ng script or talagang binebase nyo lang po talaga sa kaalaman nyo, sa experience nyo, for sure pwede nyong gamiting advantage ito katulad nung ginagawa natin ngayon. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya mag-explain ng dire-diretso,
Hindi naman lahat ng tao kaya mag-explain ng walang binabasa, katulad natin, di ba? So nakapokus ako sa inyo, so parang nakikipag-usap lang ako sa inyo one-on-one, di ba? Parang nasa inuman lang, di ba? Heto na nga guys, commercial break muna tayo, especially sa mga gamers and live streamers na nanonood sa atin ngayon. Alam nyo ba guys na merong isang platform na nag-o-offer ng sobrang murang gaming top-ups, live streaming points and gift cards. So guys, ito po yung CocoDP. So dun sa mga nagtatanong, DJ, paano kami makakapunta dyan? So i-check nyo lang po yung comment section natin, i-click nyo po yung link depende kung nasaang bansa kayo. So guys, madami kayo makikita dito like live streaming apps, meron din tayong iba't ibang games, meron din tayong iba't ibang vouchers, at marami pang iba. So DJ, paano kami makakabili ng mga gift cards or points dyan? So for example, sa Popo Live, click nyo lang po, and then pumili kayo ng package na gusto nyo sa step number 1. Step number 2 is, pumili kayo ng payment method for maximum discount. Ang piliin nyo po ay yung KoCoin, at marami naman tayong payment method na available dito mga boss, no? Step number 3, ilagay nyo po yung user ID number nyo and of course yung email address, at yung final step, click buy now. So guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung coins or yung package na bibili nyo dito, at pwede nyo pong i-check sa inyong mga accounts or email. Kaya dun sa mga naghahanap ng murang recharge at sulit na top up, I suggest dito na po tayo lahat sa CocoDP. So in short mga boss, dito sa social media, wag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo. Especially doon sa skills, doon sa level of skills ng editing nyo. Kasi at the end of the day, ang pinakang gusto ng mga viewers natin, kung ano ba yung maihahain mo. Ano ba yung content na may puproduce mo? Paano ka ba nila makikilala? Sino ka ba? Di ba? Ano ba yung may showcase mong skills? So bakit ka nila isusubscribe? Bakit ka nila ipapalo? So bigyan mo ng reason. Simpleng rason bakit kailangan ka isubscribe or ipalo ng mga manunood sa'yo. Kasi madami sa atin namang problema doon sa requirements ng monetization this coming 2027. But hindi naman tayo nagpaplano doon sa niche na gusto talaga natin. So some of us talagang sumusugal sa mga random contents na umaasa tayo na sana may mag-trend. Pero ang reality mga boss, di ba, sobrang hirap nang tayo pa ay umaasa lang sa swerte. Mas okay na meron kayong plano, meron kayong niche na talagang pinagpopokusan nyo, na alam nyo na ginagawa nyo na magagandang contents. Hindi katulad nung nasa random ka, di ba, parang lottery lang parang sumusugal ka, hindi mo alam kung ano yung magte-trend sa hindi. Hindi katulad ng meron kang specific niche na at the end of the day, alam mong hindi ka mawawala ng viewers. So dun sa mga tao ngayon na nanonood sa akin na umabot ng almost 7 minutes, o 6 minutes or 7 minutes sa video ko, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Kasi kahit papaano, nakatulong kayo para ibahagi natin yung mensahe sa mga content creators na dito sa social media, hindi nyo kailangan ma-pressure, especially sa skills ng editing. Ang video na to guys, wag nyong mamasamain. Hindi ko dinidiscourage sa mga content creators na, alam mo yon, maging patamad-tamad sila sa pag-aaral ng editing. Hindi po ito ang purpose ng video na to. Ang pinakang dahilan kaya ako ginawa itong video na to para sa mga kaibigan natin na masyadong pine-pressure yung utak nila. Yung masyadong nagpapaka-stress doon sa editing na hindi nila alam or hindi nila nalalaman yung pinakang purpose nila dito sa social media. Kasi the more na madami tayong napapanood ng mga content creators, the more na madami tayong advice na naririnig or napapakinggan, mas nalilito tayo. Mas nalilito po yung utak natin kung ano ba talaga yung susundin natin sa hindi. So that's why kung nakaabot ka man sa video na to, sana madami kang na-realize na ang pagiging isang content creator na hindi ganun kagaling sa editing, hindi yan kawalan. So pwede naman natin pag-aralan yan, dahan-dahan, wag nyong i-pressure yung sarili nyo. But itong video na to mga boss, ang mag-iisang patunay sa inyo na hindi nyo kailangan ng editing sa video. So maging natural lang kayo. Ipakita nyo sa tao kung sino kayo at syempre i-showcase nyo yung contents na sa tingin nyo papanoorin ng mga viewers nyo. And kung sa tingin nyo guys, madami kayo natutunan at na-realize sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJME, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na lagi nag-aabang ng vlogs natin daily and weekly. Maraming salamat po pala sa inyong lahat. And guys, hindi natin kakalimutan i-shoutout yung ating mga DJME exclusive members na nagpa-member last month and this month. So bilang perks, ipineplex natin sila sa ating community and of course, every end of our video, ipineplex din po natin sila. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iiwan na isang video dito and of course, DJ May YouTube Tips playlist na for sure makakatulong sa inyo, especially sa mga bagong content creators dito sa YouTube.
So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat. So guys, no pressure stay focused at good luck po.